Carl Rogers, Person-Centered Theory. Class, si Carl Rogers parang pinaka-chill na psychologist sa history ng psychology. Kung si Freud parang detective ng trauma, si Rogers naman parang therapist na nagsasabing, relax, kwento mo lang. Una niyang idea, humans naturally move toward growth. Tinatawag niya itong actualizing tendency. Parang halaman yan. Kahit may maliit na crack sa semento, lalabas at lalabas ang halaman papunta sa araw. Ganon din ang tao, natural na gustong mag-improve. Ngayon kapag hindi nag-grow ang tao, sabi ni Rogers, may nangyayari. Psychological distress results from blocked growth. Ibig sabihin, may humaharang. Minsan expectations ng ibang tao, minsan fear. Minsan iniisip mo, teka, ako ba ito o version lang ng sarili ko na gusto ng ibang tao? Kaya sa therapy ni Rogers, hindi siya bossy therapist na nagsasabi kung ano ang gagawin mo. Therapy focuses on creating supportive conditions, empathy, acceptance, authenticity. Parang sinasabi ng therapist, nandito lang ako, ikaw ang bida sa kwento mo. Quiz time ulit, class. Carl Rogers edition. Here's the question. According to Rogers, the natural drive toward growth is called what? Isipin ninyo, sabi ni Rogers natural sa tao ang mag-grow. Hindi ito forced, hindi ito pinipilit. Parang automatic tendency. Option A, libido. Ito ang term ni Freud. Sa psychoanalysis, libido ang pangunahing psychological energy. Important concept ito, pero ibang theory iyon. Option B, self-efficacy. Ito naman ang concept ni Albert Bandura. Ibig sabihin, nito ay belief mo na kaya mong gawin ang isang task. Magandang idea, pero hindi ito ang term ni Rogers. Option C, actualizing tendency. Ito ang idea ni Rogers. Naniniwala siya na ang tao ay may natural tendency na mag-grow at maabot ang kanyang potensyal. Parang halaman na automatic lumalapit sa araw. Option D, reinforcement. Ito naman ang language ng behaviorism, reward, punishment, conditioning. So class, the correct answer is option C, actualizing tendency. Quiz time ulit, class. Rogers edition pa rin. Here's the question. Conditions of worth develop when what happens? Sa theory ni Carl Rogers, ang conditions of worth ay nangyayari kapag ang isang tao natututong isipin na mahalaga lang siya kapag may na-meet siyang expectation. Parang may invisible grading system sa buhay. Option A. Parents provide unconditional acceptance. Kapag unconditional ang acceptance, ibig sabihin tanggap ka kahit nagkamali ka. Maganda ito pero hindi ito ang source ng conditions of worth. Option B, love is given only when standards are met. Ito ang classic example. Halimbawa, sinabihan ka ng mahal kita kapag mataas grade mo. Biglang nagiging performance-based ang love. Doon nagsisimula ang conditions of worth. Option C, children are allowed autonomy. Kapag may autonomy ang bata, mas healthy ang development. Hindi ito ang nagkakaroon ng conditions of worth. Option D, individuals achieve self-actualization. Ito naman ang highest level sa Maslow's theory. Hindi ito ang pinagmulan ng problem. So class, the correct answer is option B. Love is given only when standards are met. Quiz time ulit, class. Last Rogers question na ito. Here's the question. Which of the following is one of Rogers' core therapeutic conditions? Sa therapy ni Carl Rogers, hindi siya iyong therapist na parang detective na naghahanap ng hidden clues sa childhood mo. Mas calm ang approach niya. Parang sinasabi niya, relax, kwento mo lang. Option A, interpretation. Ito ang style ng psychoanalysis ni Freud. Therapist ang nag-i-interpret ng unconscious meaning ng behavior.
Option B, free association. Ito rin ay technique sa psychoanalysis kung saan sinasabi ng client lahat ng pumapasok sa isip niya. Option C, unconditional positive regard. Ito ang isa sa core conditions ni Rogers. Ibig sabihin, tanggap ka ng therapist bilang tao kahit may pagkakamali ka. Acceptance without judgment. Option D, behavioral rehearsal. Ito naman ay technique sa behavior therapy para ma-practice ang bagong behavior. So class, the correct answer is option C, unconditional positive regard.